Pinangunahan ng Department of National Defense ang paggunita sa matagumpay na pagdepensa ng militar sa pag-atake ng mga miyembro ng Moro National Liberation Front sa Zamboanga City nitong nakalipas na taon. Kaugnay nito isang seremonya ang isinagawa sa nasabing lungsod kaninang umaga. Pinangunahan nito ni DND Secretary Voltaire Gasmin, AFP Chief Gregorio Pio Katapang at DILG Secretary Mar Rojas. Narito ang report ni Waywaya Macalma. Ng Zamboanga ang tagumpay at kalayaan ng mga taga-Zamboangueños matapos salakayin ng MNLF Miswari faction ang naturang lungsod noong isang taon. Naging makabuluhan ang seremonya na kung saan nag-alay ng bulaklak sina Defense Secretary Voltaire Gasmin at DILG Secretary Mar Rojas sa Zamboanga marker na kung saan nakaukit ang mga pangalan ng mga nasuing pulis, sundalo at sibilyan. Kasunod dito ang 3 volleys of fire bilang pagpupugay sa kanilang kabayanihan matapos ang isang taon. Sinariwa naman ni DILG Secretary Mar Rojas ang kabayanihan ng bawat kawani na tumulong at unang rumisponde. Sila ay ang mga pulis, militar, Bureau of Fire, Red Cross at mga kawani ng DSWD. Binigyan para man rin ang 31 individual bilang pagtamo ng pamahalaan sa kanilang kabayanihan. Dito rito ay mula sa DSWD na unang kumalinga sa mga sibilyan na nawalan ng tahanan. 12 mula sa ahensya ng Department of National Defense, 6 mula sa hanay ng pulis at militar. Binati naman ni Defense Secretary Voltaire Gasmin ang mga Zamboangueños sa unti-unting panunumbalik sa normal ng kanilang buhay matapos ang isang taon. Nagpasalamat naman si Zamboanga Mayor Beng Simaco sa national government sa tulong na kanilang ibinibigay kahit tapos na ang gulo sa kanilang lungsod. Sa kabila niyan ay kinumpirma ni Rojas na umaabot na lamang sa 11,000 evacuees ang nasa Joaquin Enriquez Sports Complex. Matapos ang seremonya ay nagsagawa ng closed-door meeting ang lokal na pamahalaan kasama sila Secretary Gasmin at Rojas at mga opisyal mula sa AFC at CNC at sinamahan pa sila ni Yusek Emmanuel Bautista, ang dating AFP Chief of Staff. Pangunahing tinalakay nila ang kabuuang seguridad ng buong lungsod at paano maibabalik ang dating sigla ng Zamboanga at maging ang ekonomiya nito na kung saan malaki ang nawala sa lungsod matapos ang Zamboanga Siege. Pagkatapos ay binisita ng mga opisyal ng mga barangay na sinalakay ng MNLF Miswari faction. Mula sa Zamboanga City Hall, unang pinuntahan ay ang Barangay Mariki, Rio Hondo, partikular na ang Luz Street sa KGK Building, ang lugar na ginawang taguan ng grupo at ang huli ay ang sa Barangay Santa Catalina. Ito upang personal na makita nila ang itsura ng mga lugar na sinalakay ng MNLF Miswari faction sa Zamboanga matapos ang isang taon. Samantala, itinaubayan na ng mga opisyal sa Department of Justice ang hiling ng abogado ni Nur Miswari na si Eli Pamatong na ipawalang bisa na ang warrant of arrest kay Miswari, ang itinuturong leader ng grupong sumalakay sa Zamboanga. Sa kabila niyan, pagtitiyak ng AFP na patuloy pa rin nilang hinahanap si Miswari at isa sa mga balakid na kanilang hinaharap ay ang kumakanlong kay Miswari. Para sa Telebisyon ng Bayan, Waywaya Macalma, Zamboanga City.